Noong una ay nagdalawang isip nga itong si Lynette na sumang-ayon sa kondisyon ni Bugs na ibibigay ang cellphone kapilit ang 1.5 million. Subalit dahil sa malakas ang kanyang kutob na makakatulong ang cellphone sa kanila at mayroong nakatagong lihim doon na ebidensya na maaaring makatulong nga ng malaki para masuplong na nga ang mga pinagagawa ni Moira at ebidensya ngayon na si Moira mismo ang nagtulak kay RG. Dahil hindi talaga papayag si Moira na matuklasan ni RG ang kanyang lihim, kaya naman gagawa siya ng paraan. Nag-withdraw siya ng 1 million. Nais niya na siya mismo ang makakuha sa naturang cellphone. Ngunit ikanagulat nilang dalawa nung napunta na sila sa naturang cafe ay nandoon din si Lynette, kaya naman nabigla si Moira sa kanyang nakita. Buong akala niya ay siya na ang kausap ni Bugs. Ay sinabihan siya ni Lynette kung bakit siya nandoon at kung sino na naman daw masamang tao ang kanyang kikitain. Ngunit sagot lang ni Moira is none of your business. Manti naman itong si Moira ng tanong dito kay Lynette at sinabi niya at kung sino na naman daw ang kakabitin niyang doktor at bakit nandoon na naman siya. Sinabi ni Lynette na same sa sagot niya, none of your business. Nag-irapan nga ang mga mortal na magkaaway at maya-maya pa nga ay naghiwalay na nga ito ng upuan at nag-aantay nga sa tawag ni Bugs. Maya-maya pa nga ay nag-ring na ang cellphone nitong si Lynette. Ito pa lang si Annalyn ay tumawag sa kanya. Dito nga ay nangungumusta si Annalyn kung okay lang ba siya. Subalit nalungkot siya at pangiwi ang kanyang ngiti at sinabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil nga nandoon din si Moira sa naturang cafe. Kaya naman nag-alala ngayon ng husto itong si Annalyn dahil alam niya kapag magkalapit sila ni Moira ay hindi ito gagawa ng kabutihan sa kanya. Maaari ngang nasa panganib ang kanyang ina tuwing magkasama sila nitong si Moira. Naman sinabi ni Annalyn sa kanyang ina na kapag hindi okay ang kanyang pakiramdam at pag may kakaibang nangyayari at nasa tingin niya ay mapapahamak na siya ay huwag na niya ituloy ang kanyang plano dahil mahalaga pa rin kay Annalyn ang kaligtasan ng kanyang ina. Subalit sinabi nga ni Lynette na ngayon pa ba siya atras gayong nalaman niya na si Moira ay willing din na makuha ang cellphone. Nararapat daw na sa kanila mapunta ang cellphone sapagkat yun ang tanging paraan para matigil nga ang kasamaan nitong si Moira. Bilang banda, biglang umalis itong si Moira. Dito nga tinawagan niya itong kanya anak na si Zoe. Kinuwento niya na nandito nga daw itong si Lynette. At sigurado daw siya na may plano ito na makuha ang cellphone na nakay Bugs. Sinabi ni Zoe, kailangan gagawa siya ng paraan para hindi mapupunta kay Teta Lynette nga niya ang naturang cellphone. Dahil alam niya na eager din ito na makuha alang-alang sa kanyang anak na si Annalyn. Dahil malakas ang hinala niya na may kutob din siya na may ebidensya doon sa naturang cellphone. Sinabi niya na alam naman niya na matalino ang kanyang mami at magagawa niyang mautakan nga itong si Lynette. Sabi naman ni Moira dito nga sa kanyang anak na huwag siyang mag-alala dahil handang-handa naman daw ang kanyang rest back. Dahil sa oras daw na magkagibitan ay ipapaslang niya itong si Lynette at titiyakin daw niya na susunod na mga araw siya na raw ang paglalamayan. Samantala, dahil nga mas malaki ang offer nitong si Lynette dahil 1.5 million nga ang kanyang dala, mas malaki kung ikumpara dito kay Moira. Kaya naman siya ang unang natawagan nitong si Bugs. Agad siyang sinabihan na magkikita sila sa likod ng kitchen. Kaya naman kinabahan itong si Lynette dahil medyo liblib ang naturang kitchen. Ngunit nilakasan na talaga niya ang kanyang loob dahil ang kanyang isip ay talagang kailangan mapapasa kanya ang naturang cellphone dahil hindi lang niya laban yun kundi para sa kanyang anak at maging para din dito kay RG at sa ikakatahimik nga ng lahat. Nagulat nga ni Moira ang bigla ang pagtayo nitong si Lynette. Sigurado siyang may kikitain nitong tao. Maya-maya pa nga ay tumawag na nga itong si Zoe at tinirembehan nga siya na ito ngang si Lynette
ang inutusan ni RJ at ang kanyang daddy umano ay nag-withdraw ng 1.5 para makuha ang naturang cellphone. Samantala, nakuha na nga ni Lynette ang naturang cellphone at ibinigay na nga ito ni Bugs. Nakita ni Lynette ang naturang selfie video nitong si RJ at nalaman din niya ang totoo na si Moira nga ang may kasalanan sa naturang aksidente niya, maging ang katotohanan na si Annalyn lang ang nag-iisang tanyag at itong si Zoe nga ay hindi totoo niyang anak. Kinagulat ni Lynette ang kanyang mga nadiskubre dahil totoo pala talaga ang kanilang kutob tungkol sa cellphone at worth 8 ang 1.5 million na kanilang ibinigay dahil nakasalalay ang buhay ng kanyang anak dito sa cellphone. Pero nasa panganib naman siya ngayon, gayong alam ni Moira na napasa kanya na nga ang cellphone. Hindi ito papayag na malaman nga ni RJ ang naturang lihim. Guys, ating pakaabangan kung ano ang masamang plano ni Moira. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe.